activities. Ang ano ko sa kanya, nadala. Ay, talaga. Oh, Puso ng mama ko bigla. okay. Akala ko. So yun, good morning mga idol. Salamat sa Diyos sa isa na naman pong mabuting pagkakataon. Ito po mga idol, Monday morning. At yun nga, pinakita ko kaninang umaga, intro natin teka lang, ito na yung bus. Morning. One stop. Thank you, sir. Mga idol, yan, balik po tayo sa sinasabi ko kanina. Yung intro ko naglalakad kami noon kasi meron ng challenge sa aming company na paramihan ng steps na magagawa sa buong February. Kaya medyo nag-e-effort lahat, although alam ko naman na nasa bottom ako at wala nang habol dun sa number 1. Nagtatry pa rin tayo dahil meron namang consolation prize na balde. May price din naman yung sa top 10, kaya dun tayo mahabol. Kahit paano makatanggap tayo ng tumbler. Andito tayo ngayon na destino sa Strand, yung branch namin na medyo malayo. At dun nga pala sa intro ko meron kaming challenge sa company na paramihan ng step. Kaya lahat kami nag-e-effort kasi meron din namang pabuya yung aming boss. Na love ko si Boss Marlo. Huhuy! Yun po kaya lahat talaga walk ang bisyo ngayon. So nandito tayo sa J. Michael. Yan, isa to sa pinakamalaking department store dito sa Cayman Island. Bibili mo dyan mga damit, sapatos at kung ano-ano pa. At meron din kami branch dito, Another Chance. Ayun, ito yung J. Michael. Doon akit lang kayo sa second floor, andun yung Another Chance thrift shop. Uhuhuy! So yeah, nandito na tayo sa second floor. At ito yung sinasabi kong branch namin, Another Chance. So time check 9:24. Ang open namin is 10 AM. So may time pa tayo magdaldal. Upo muna tayo dito mga idol sa aking bench desk. Bench ni Chess. Benches. So yun mga idol, no, ibalita ko lang sa inyo. Ang au pair ay meron naman pong gaganaping webinar na dadalas kasi maraming nagre-request, maraming interesado. Merong nakapakinig nung mga nakaraan medyo late na, kaya pag desisyon na naman ni au pair na magsagawa uli ng isang webinar, at ito nga po ay gaganapin sa February 29 na mga idol. Tandaan nyo na po, markahan nyo na yung inyong mga kalendaryo, inote nyo na yung petsa na yan. February 29, 8 o'clock PM dito sa Cayman Island. Kung kayo nasa Pilipinas 9 AM po yan mga idol. Abangan nyo na lang po yung password uli at saka yung link na ibibigay ko. Pinopost ko naman yan sa aking FB page, o hindi kaya sa personal page ko, personal account ko sa Facebook, yung mga friend ko na doon. Makikita nyo po yun na ipopost ko po bago magsimula yung ating webinar na yan. So yan, habang naghihintay tayo lakad-lakad tayo, sayang step. Makatumbler man lang. Yuhuhuy!
Ano ba yung pinag-uusapan dyan sa webinar na yan? Eh, sabi ko nga, ng mga nakaraang vlog ko, general knowledge lang to about dito sa Cayman Island. Kung ano yung dadatnan yung pamumuhay dito sa isla. Ano ba yung mga gastos. Kasi baka mamaya, ay magulat na lang kayo. Hindi sinabi sa amin to na ganito pala dito sa isla. Pagdating namin dito, mahirap pala. Kaya sabi nga ni Tita Tere, hindi ko kayo dinidiscourage. Pero ito ang buhay sa isla, hindi madali. Kaya maganda talaga makapakinig kayo ng webinar na yan. Dagdag kaalaman at malaman nyo na rin kung paano nilalakad ang isang work permit ng isang aplikante dito sa isla. Kaya kita-kits mga idol, yung mga may tanong doon sa Facebook page ko na Idol Chess in Cayman Island, makinig na po kayo ng webinar na to. Gaganapin po sa February 29, 8 PM dito. Kung kayo nasa Pilipinas, 9 ng umaga. At dun sa mga nasa ibang bansa, i-google nyo na lang yung time difference natin kasi meron dyan nasa Middle East. Ayan. Speaking of general knowledge, ako bilang nandito na sa isla, ano ba masasabi ko na naranasan ko na experience sa loob ng mahigit 1 taon dito sa isla? Yun nga po, tulad ng sinasabi ni Tita Tere, medyo pricey yung mga presyo ng upahan ng bahay dito. Kaya kung pupunta kayo dito at wala naman kayong relatives, talagang mabigat mga idol, kasi unang salpak nyo pa lang, unang tuntong nyo pa lang sa isla, may babayaran na kaagad kayo na siguro pinakamababa na yung 350 bed space. Swerte ka na kung makakita ka pa ng 350 ngayon. Kaya ayun po, upa ng bahay, syempre hindi tulad dun sa pinanggalingan natin sa Middle East, yung mga sadik natin na nandito na, libre yung mga accommodation natin, may wifi na yun, di ba? Pagkain na lang po problemahin mo. Yung iba nga libre rin ng pagkain. Nasa Qatar kami, diyan meron kaming mess hall, doon kami kumakain tanghali at hapunan. Almusal meron din. Kaya buo rin yung makukuha mong sweldo, kaso lang talagang iba yung bigayan dito sa isla. Sabi ko na nga sa inyo, maganda bigayan dito mga idol. Tapos yung sa trabaho, kung nasanay tayo mayroong mga company service, dito po hindi. Magko-commute tayo tulad ng ginawa ko kanina, yung mga public bus. Ang bus nga po pala dito, yung mga van dyan sa atin sa Pilipinas, mga biyaheng Makati, mga biyaheng Alabang. Ayun, yun ang public bus nila dito. At ayun po, kung nasanay kayong merong transpo service ng mga company, dito po wala. Mag-a-adjust po tayo, gigising tayo ng maaga. Kung medyo malayo yung ating trabaho, syempre kikilos tayo ng maaga-aga. Meron pa nga dito lugar walang bus access, kaya lalakarin mo pa papunta ron sa mga kalsada na dinadaanan ng mga bus. Yun po ang isang na-experience ko na naranasan ko dito nung nandito na ako sa isla. Ano pa ba? Ito pa, yung kung nasanay kayo ng pag-uwi nyo ng bahay, talaga namang nagkalat yung mga pana at saka mga itik. Di ba? Nagkalat. Pero dito mga idol, alas 6 talagang wala ka na halos makitang tao siguro pagka pupunta kayo dun sa mga bars, nandun yung mga turista sa restaurant yan. Pero yung tulad yan sa Middle East na makita mo nakaupo sa bawat gilid yung mga kaibigan nating Indiano, mga kaibigan nating Pakistan, yan. Mga nagkalat, walang ganun dito. Kaya dito katapos mo ng trabaho, bahay, akyat sa hikain, akyat sa higaan. Ganun lang, umiikot yung araw-araw mo. Kaya kailangan medyo may gawin ka rin na kakaiba para hindi ka maburyong. Ako, ang ginagawa ko, once a week merong schedule ng mga Pinoy dun sa Camana Bay Basketball. Pag medyo sinisipag tayo, sumisipot naman tayo doon at nakikilaro sa ating mga kababayan. Yung mga iba naman natin mga kaibigan dyan, tropa dyan, nakikita ko tambay sila sa beach, kaysa naman maburyong sa kanilang higaan, yun, medyo shot sila.
Kaya lang hindi tayo pwede sa ganun eh. Alam nyo naman yun eh. So yun, nandito na si Jessie, yung kasabay ko sa trabaho. Mukhang maaga rin siya. Ay! Kainis, naikis-kiss pa sila oh. Uhuy! Sana all! Famous din dito sa isla yan eh. Yung adik sa lakad oh. Ay sinasabi ko. Oh, ay wala na kayo mga idol na meron talaga kaming paramihan ng steps. Tingnan mo pagbaba ng sasakyan, kumaldag agad. 2 hours later. Hello mga idol. Bilis ng oras, time check 12:22, lunch break. Papasalamat din ako sa boss namin na napakabait, Boss Marlo. Thank you po sa pa-lunch. Kaya mga idol, yung bibihira kasi dito yung makakita ka ng boss na nakakausap mo. At ito nga po, gaya ng meron kaming free lunch pagka medyo nabaitan sa amin. Apple of the eye. Uhuhuy! Pero real talk yun mga idol kasi bihira naman talaga sa atin yung nakakaharap natin ng personal yung mga boss natin, nakakausap natin, nadadaingan natin ang mga problema natin. Nagtrabaho din naman ako sa ibang bansa pero natapos yung kontrata ko, hindi namin nakita yung boss namin, boss ng company. Pero dito sa company ko ngayon talaga namang nakakasalamuha namin sa pagkain at kung minsan pag natutuwa siya sa amin sa mga trabaho namin meron siyang mga ginagawang banding, treat ba para sa mga empleyado niya. Magandang chance talaga yung napasama ako dito sa another chance. At yun nga mga idol, advantage din yung meron na kayong relatives dito o meron na kayong kakilala pag pumunta nyo dito sa isla. Kasi once na nagkaroon kayo ng problema, meron kayong matatakbuhan ba, may hihingan kayo ng tulong. Gaya ko, wala man akong relatives, kamag-anak sa dugo. Pero marami naman akong kapatid na nadatnan dito through MCGI. Kaya salamat sa Diyos. Dahil alam niyo naman na yung simula ko dito sa isla medyo masalimuot din mga idol. Hindi ganun kagandahan yung simula ko dito. Pero dahil nga meron akong mga kapatid na nalapitan, umalalay sa akin ng mga panahon na yon, nakaraos po tayo mga idol. Kaya salamat sa Diyos. Shout out kay Brad Blue. Brad Blue, love you. Alam mo na kung bakit. Salamat sa Diyos. Kaya pagdating nyo dito mga idol talagang matututo kayo sa sarili nyo magtipid. Dahil nga dito nyo mararanasan yung mga naririnig natin sa mga magulang natin noon na hindi pinupulot ang pera. Dahil dito syempre pabayad ka ng bahay, bayad ka ng pagkain mo, bibili ka ng pagkain mo, bayad ka ng ilaw, kuryente, tubig, wifi. Ayan, kaya sa sarili mo matututo ka talaga magtipid. Dahil kung di ka magtitipid tas wala kang kamag-anak dito, napakahirap masiro dito mga idol. Napakahirap gastos. Lahat binabayaran at kaya pagka hindi ka nakabayad sa loob ng isang buwan, tsugi. Ayun, mahirap doon mga idol. Buti na lang kung meron tayong mga kaibigan o yun nga, lamang na yung merong kamag-anak dahil kung mapaalis ka man doon sa bahay na tinitirahan mo sigurado namang meron kang masisilungan. Kaya yun mga idol, shoutout ko na rin yung isa nating subscriber na pinapababati yung kanyang anak na nandito sa Cayman Brac. Shoutout sa iyo, Miss Annie Ibita dyan sa Cayman Brac. Shoutout sa iyo mula sa iyong father Tato. Salamat at subscriber ko yung tatay, kinukumusta kanya. Ingat po dyan palagi mga idol sa inyo dyan sa Cayman Brac, sa Little Cayman at kaibigan natin dito sa Georgetown at yung mga parating pa. At pinabati ko rin po si Nanay Elizabeth Jimenez ng Lubao, Pampanga. Shoutout po sa inyo Nay at salamat po sa suporta sa panonood sa aking mga vlog. Uhuy! Si Idol Arnold na Maupoy, yan, mga kasamahan namin yan sa Abu Dhabi, ex-Tornado Boys yan. 5 silang papunta rito kaya kita kits pag nandito na kayo sa isla at andyan naman si Mang Aringo. Walking distance lang yung bahay ko sa kanila. Tsaka si Idol Michael, tagal ko nang hindi nakikita yan mas nauna pa sa amin sa isla yan dito kaya baka magkaroon tayo ng reunion
At shoutout din sa'yo, Alexander Tatel. Idol, ayusin mo na yung police clearance mo. Mas madali kang makarating dito dahil nasa labas ka na ng Pilipinas. So, siguro hanggang dyan muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace.